ng impormasyon, katiwalian sa lahat isisiwalat. Walang labis, walang kulang. Narito na ang inyong patrol ng Galvanians. Gabing Patrol, Jewel, pasok! Mula sa bulwagang pambalitaan ng GNHS, narito ang inyong pinagkakatiwalaang mamamahayag na si Jewel Mitch at ito ang GNHS Radio Station. Ito ang numero 1 radyo ng masang Pilipino, hatid ang balita, serbisyo para sa pagbabago, 1.75 sa inyong mga radyo. Hatid sa inyo ng Plemex Forte. Ang Plemex Forte ay gawa sa tunay na dahon ng lagundi na tumutulong at nagpapalabas ng plema. Ihinto ang ubo, itigil ang hika. Plemex! Basta lagundi, Plemex! Ang oras ngayon ay alas 6 ng gabi. Hatid sa inyo ng Joseph. Mabilis na ginhawa, iwas hawa. Magandang gabi mga kabalita. Ako ang inyong tagapagpahayag na si Jewel Mitch. At your service, dito lang yan sa GNHS Radyo Aktibo. Isang mainit na usapan ng buong Pilipinas ang gustong gawin ng ating dating presidente na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Hay naku kapatid, problema nga iyan para sa ating mga Pilipino. Tumpak ka dyan kapatid, lubos nga itong magiging problema sa ating bansa. Ngunit bago natin talakayin yan, tayo na muna't pakinggan ng maikling musika na i-release na nagpapatuloy na hangad ng pagbabalik. Kailan by Maki. Kailan mo naramdaman na di mo na ako mahal? Paano mo nalaman na hindi magtatagal? Balik tayo sa usapan kapatid, mukhang maraming Pilipino ang mamomroblema sa gusto ng ating dating Pangulo na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ngunit kapatid, ano nga ba ang dahilan ng ating dating Pangulo kung bakit gusto niyang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? Hay nako kapatid, ayon nga sa aking nasagap na ukol sa social media ay ang mga taga-suporta ng paghihiwalay ay naniniwala na ang Mindanao ay may sariling kultura, kasaysayan at pangangailangan na hindi lubusang naibibigay o napagtutuunan ng pansin ng pamahalaan sa Maynila. Balita ko nga rin kapatid, halos lahat na yata ng Pilipino ay alam na ang isyu tungkol rito. Kung matutuloy man ang plano ng ating dating Pangulo na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, panigurado, apektado ang lahat ng Pilipino. Kung gusto niya pang higit na maunawaan, narito si Jewel Mitch upang pagbigay ng kanyang saloobin. Magandang gabi sa inyong lahat at sa mga tagapakinig. Kumusta naman ang inyong lugar? Abay marami pong populasyon na hindi mabigyan pansin ng aming mga barangay tanod. Ang aming irigasyon ay puno ng mga basura. Nasubukan ninyo na bang linisin ang inyong kapaligiran? Opo. Ngunit may mga tao po talagang hindi marunong magtapon ng basura kaya mas lalong dumudumi ang aming kapaligiran. Kaya nananawagan po kami sa aming mga barangay tanod at sa aming minamahal na kapitan. Tama nga naman ang sinabi ni Jewel mga kapatid. Maraming salamat Jewel. Ako rin po ay lubos na nagpapasalamat. Naalala ko tuloy ang aking nabasa. Ukol sa gobyerno, nagagawa na sila ng panukalang batas na makatutulong sa ating mga Pilipino. Totoo ba ito kapatid? Tumumpak ka na naman dyan kapatid. Bali nangako naman ng ating presidente na si President Bongbong Marcos na ayusin na ang problema dito sa ating bansa. Kung ganoon, ay mas mabuti kung ipaubayan na lang natin sa mga eksperto na may kaalaman sapagkat mas mauunawaan nila ito. At dito na nagtatapos ang ating isyong usapin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hatid sa inyo ng nagbabagang pambalitaan. Ito ang GNHS Radio Station.